Hindi ako makapaniwala sa aking nasasaksihan. Ito ba talaga ay isang bansa sa Asya? Mas maunlad pa ito kaysa sa mga bansa ng mga puti. Ito ang mga unang salitang namutawi sa bibig ni Joseph Olekaelo, ang 85 taong gulang na dakilang pinuno ng tribong Maasai mula sa Kenya, habang nakatayo siya sa lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Isang pangkat ng 8 pinuno ng tribo mula sa Afrika na buong buhay ay namuhay sa mga nayong walang kuryente o malinis na tubig, ang nasangkot sa isang insidente ng hijacking sa kanilang pabalik na lipad mula sa isang kumperensya ng United Nations sa New York. Dahil dito, napilitan silang lumapag ng emergency sa Maynila. Alam nyo ba, ang mga pinunong ito na hindi pa nakakita ng sementadong kalsada sa buong buhay nila ay tuluyang napahanga at nawalan ng imik sa loob lamang ng 10 minuto pagtapak sa lupain ng Pilipinas. Mula sa pagkamangha na nagsimula sa paliparan, sa mga hindi kapani-paniwalang sistema na kanilang nasaksihan sa siyudad, hanggang sa mga kahanga-hangang pagbabago sa kanilang mga nayon pagkauwi, ito ang kwento. Sa loob ng 40 taon kong paglalakbay sa buong mundo, ngayon lang ako nakakita ng ganito kaperpektong sibilisasyon. Magiging katulad din kaya ng Pilipinas ang aming mga nayon? Ang mga salitang ito mula kay Adeola Akintola, ang 78 daong gulang na pinuno ng tribong Yoruba sa Nigeria, ay yumanig sa mundo ng politika sa Afrika. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Bakit ang mga taong buong buhay ay naniwala na ang sibilisasyon ng mga kanluranin ang pinakamataas ay biglang nagsimulang pumuri sa isang bansa sa Asya? Pakinggan natin ngayon ang detalyadong salaysay mula sa akin, si Jose Reyes, na 15 taong nagtrabaho sa UN Africa Division at personal na kasama nila sa bawat sandali ng karanasang ito. Magandang araw, ako si Jose Reyes. Sa nakalipas na 15 taon, nagtrabaho ako sa UN Headquarters Africa Division sa New York, kung saan ang tungkulin ko ay maging tulay sa pagitan ng mga tradisyonal na lider ng Afrika at ng internasyonal na komunidad. Mahigit 200 araw sa isang taon ang ginugugol ko sa kontinente ng Afrika at nakabisita na ako sa 45 na bansa at mahigit 400 na komunidad ng mga tribo. Ngunit ang karanasang naranasan ko noong Nobyembre ng nakaraang taon ay tuluyang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Nang araw na iyon, tinutulungan ko ang 8 tradisyonal na lider mula sa Afrika na dumalo sa Conference on the Protection of Indigenous Rights na ginanap sa UN Headquarters sa New York. Kasama sa grupo sina Chief Joseph Olekaelo, 85, ang dakilang pinuno ng Maasai, at si Elder James Wanjiku, 70, ng tribong Kikuyu mula sa Kenya. Mula sa Nigeria, kasama si Chief Adeola Akintola, 78 ng tribong Yoruba, at si Mayor Emeka Okafor, 68 ng tribong Igbo. Mula naman sa South Africa, kasama si Prince Mbuso Zulu, 75, ng maharlikang pamilya ng Zulu, at si Elder Thabo Mandla ng tribong Xhosa. Sila ang mga kinatawan ng kani-kanilang mga tribo. Karamihan sa kanila ay lumaki at namuhay sa mga tradisyonal na nayon na walang kuryente o tumutulong tubig. Sa nayon ni Chief Joseph, mayroong humigit kumulang 3,000 residente, ngunit ang pinakamalapit na sementadong kalsada ay 4 na oras na lakarin. Wala ring signal ng cellphone doon. Ito ang kanilang unang paglabas ng bansa at hindi ko malilimutan ang kanilang pagkamangha nang makita ang mga nagtataasang gusali sa New York. Ganito pala kalakas ang kapangyarihan ng mga puti, sabi nila, lubos na humanga. Ang kumperensya ay tumagal ng 3 araw kung saan ipinahayag ng bawat pinuno ang mga isyu tungkol sa karapatan sa lupa ng kanilang tribo at ang pangangalaga sa kanilang tradisyonal na kultura. Ang talumpati ni Chief Joseph na, hindi kami naiwan ng sibilisasyon. Kami ay nagtatayo ng ibang uri ng sibilisasyon, ay umani ng malakas na palakpakan. Nang matapos ang kumperensya, dumating na ang araw ng kanilang pag-uwi sa Afrika. Noong ika-15 ng Nobyembre, alas 5 ng hapon, lumipad kami mula sa JFK Airport sakay ng Emirates A380. Ang plano ay dumaan sa Dubai patungong Nairobi, Kenya, at mula roon ay uuwi na sila sa kani-kanilang mga bayan. Naging maayos ang paglipad at ang mga pinuno ay namangha sa tanawin ng mga ulap na parabang karagatan. Napakalapit lang pala ng kaharian ng Diyos, bulong ni Chief Joseph. Nagsimula ang problema bandang alas 8 ng gabi habang kami ay lumilipad sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Biglang nagkaroon ng anunsyo sa eroplano na may banta ng bomba
kaya't kailangan naming mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. May mga pasaherong nagsisigaw sa takot, ngunit nakakagulat na nanatiling kalmado ang mga pinuno ng tribo. Bilang isang mandirigma, maraming krisis na ang aking nalampasan. Isa lamang itong pagsubok, sabi ni Prince Zulu. Ayon sa paliwanag ng kapitan, ang pinakamalapit na paliparan na ligtas na makakalapagan ng isang malaking eroplano ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Ang mga pinuno ay walang anumang alam tungkol sa Pilipinas. Nang marinig nilang isa itong bansa sa Asya, nag-alala sila kung ito ba ay isang komunistang bansa tulad ng China o isang mahirap na bansa tulad ng India. Ilan sa kanila ay nagpahayag ng pangamba. Makakatanggap kaya tayo ng maayos na serbisyo mula sa isang bansang hindi pinamumunuan ng mga puti? Ako man ay kinabahan. Dahil sa biglaang pagbabago ng destinasyon, inaasahan kong haharap kami sa iba't ibang problema tulad ng wika at paghahanap ng matutuluyan. Lalo na't responsibilidad ko ang mga matatandang ito na may ibang-ibang kultura. Mabigat sa dibdib ko ang isiping baka magdulot kami ng abala. Ngunit habang papalapit kami sa NAIA, isang sitwasyong taliwas sa aming inaasahan ang nagsimulang maganap. Naramdaman ko na agad ang pagkakaiba sa pakikipag-ugnayan pa lang sa Air Traffic Control Tower. Bukod sa malinaw na gabay, ipinaalam nila na agad nilang ipapatupad ang isang espesyal na protocol para sa mga pasahero ng emergency landing. Sinabi rin nilang may mga ground staff na marunong mag-Ingles na naghihintay para sa amin. Ang proseso ng paglapag ay kahanga-hanga. Ang runway ay nasa perpektong kondisyon at ang gabay mula sa ground control ay tumpak. Ang daan patungo sa gate ay inihanda na rin, na para bang isang naka-schedule na flight, lahat ay sistematiko. Maging ang mga pinuno ay namangha habang nakatingin sa labas, sa laki at organisasyon ng paliparan. Nang bumukas ang pinto ng eroplano at pumasok kami sa terminal, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga pinuno. Kahit lampas na ng alas 11 ng gabi, ang loob ng paliparan ay maliwanag na parang araw at lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Agad na nililinis ng mga janitor ang mga lugar na dinaanan ng mga pasahero at may mga staff na nakahanda sa information desk. Ang unang sinabi ni Chief Joseph ay ang nabanggit ko sa simula. Ito ba talaga ay isang bansa sa Asya? Mas maunlad pa ito kaysa sa mga bansa ng mga puti. Para sa isang taong sa loob ng 85 taon ay tinuruan ng mga misyonerong Europeo at opisyal ng gobyerno na ang sibilisasyon ng mga puti ang pinakamataas, ang kanyang mga salita ay lubhang nakakagulat. Habang papunta kami sa immigration, ang pag-aasikaso ng mga staff ng paliparan ay kapuri-puri. Kahit na kami ay isang grupo ng mga Aprikano na bigla ang dumating, hindi sila nataranta. Sa halip, ginabayan nila kami ng maayos na parabang pinaghandaan na nila ito. Ang pinakanakamangha ay ang serbisyo ng interpreter. May mga staff nga na marunong mag-Ingles na inilagay para sa amin. Inalam nila ang aming sitwasyon at nagbigay ng pinakaangkop na suporta. Kahit sa UN sa New York, mahirap makakuha ng ganitong antas ng suporta sa wika, sabi ni Chief Adiola, na labis na humanga. Ang pinakakahanga-hanga ay ang kanilang dahan-dahan at magalang na pagpapaliwanag, isinasaalang-alang ang edad ng aming mga kasama. Naunawaan ng mga staff kung saan kami nanggaling, at kung bakit kami napunta sa Pilipinas at nagbigay sila ng angkop na pag-aalaga. Nang mapansin ng isang staff na nahihirapan maglakad ang 85 taong gulang na pinuno, agad siyang nagdala ng wheelchair. Ang kilos na ito, na hindi man lang namin hiniling, ay nagbigay ng matinding inspirasyon sa ibang mga pinuno. Ang mga proseso ay mabilis, walang komplikadong papeles o mahabang paghihintay na aming inaasahan. Lahat ay naging maayos. Tinulungan kami ng mga staff sa pag-fill up ng mga dokumento, kaya't hindi naging problema ang wika. Nag-alok pa sila na tulungan kaming makipag-ugnayan sa aming mga destinasyon sa Kenya at Nigeria. Perpekto rin ang kanilang paggabay sa amin para sa matutuluyan. Nagrekomenda sila ng ilang hotel sa Makati at Bonifacio Global City at ipinaliwanag ng detalyado ang mga katangian at kung paano makarating doon. Tinanong din nila ang tungkol sa mga dietary restrictions at cultural considerations ng aming mga kasama. Bagamat hindi halal, nagbigay pa sila ng impormasyon tungkol sa mga restaurant na naghahain ng pagkain na maaaring magustuhan ng mga Aprikano. Paglabas namin ng airport, hindi ko malilimutan ang sinabi sa akin ni Chief Joseph. Sa loob ng 85 taon kong pamumuhay at pagkakita sa maraming bansa ng mga puti,
Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaperpektong organisasyon at pag-aalaga sa kapwa. Ang mga tao sa bansang ito ay may hitsurang malapit sa atin, ngunit bakit sila ganito kaunlad? Habang sakay kami ng P2P bus papuntang hotel, hindi maalis ng mga pinuno ang kanilang tingin sa labas. Kahit hating gabi na, maliwanag ang syudad at tuloy-tuloy ang mga maayos na kabahayan. Sabi ni Chief Adeola, sa aming nayon ay walang kuryente, ngunit sa bansang ito, kahit gabi ay parang araw. Ngunit hindi ito nasasayang na liwanag. Lahat ay may layunin. Pati sa loob ng bus ay sunod-sunod ang pagkamangha. Kahit hating gabi, malinis ang loob at lahat ng pasahero ay tahimik at magalang na nakaupo. Walang lasing o maingay. Ang mga tao sa bansang ito ay nananatili sa disiplina ng isang mandirigma kahit sa gabi, komento ni Prince Zulu. Pagdating namin sa Ayala Center sa Makati, isa na namang nakagugulat na tanawin ang sumalubong sa amin. Kahit lampas na ng alauna ng madaling araw, marami pa ring tao. Ngunit sa kabila ng dami, lahat ay maayos na kumikilos. Sa escalator, nakatayo sila sa isang gilid para magbigay daan at sa mga pila, lahat ay sumusunod sa linya. Ang pinakagulat ng mga pinuno ay ang makakita ng mga babaeng nag-iisa na naglalakad sa gabi at wala man lang silang bakas ng takot. Sa aming nayon, hindi maiisip na ang isang babae ay lalabas mag-isa pagkatapos lumubog ang araw. Gaano kaligtas ang bansang ito, sabi ni Mayor Emeka. Pagdating sa hotel, muli kaming humanga sa serbisyo ng front desk staff. Kahit hating gabi na kami dumating, magalang nila kaming tinanggap at sinikap na unawain ang aming kultura. Nagtanong sila tungkol sa tradisyonal na pagbati sa Africa at ang kanilang pagyuko bilang paggalang ay lubos na nakaantig sa puso ng mga pinuno. Ang kalidad ng mga silid ay higit pa sa aming inaasahan. Malinis at komportable, at may mga gabay na may larawan at Ingles na paliwanag kung paano gamitin ang mga kagamitan. Para kay Chief Joseph, na 85 taong gulang, ito ang unang beses niyang gumamit ng switch ng ilaw at aircon, ngunit dahil sa malinaw na gabay, hindi siya nahirapan. Nang gabing iyon, hindi makatulog sa sobrang pananabik ang mga pinuno. Habang pinagmamasdan ang city lights ng Metro Manila, pinag-usapan nila ang pagkakaiba nito sa mundong kanilang nakasanayan. Binigyan kaya ng Diyos ng espesyal na karunungan ang mga tao sa bansang ito o mayroon silang lihim na hindi natin alam? Bulong ni Elder Mandla. Kinabukasan, sa almusal sa hotel, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Buffet style ang almusal at hindi lang maraming pagpipilian, kundi may mga paliwanag din sa Ingles sa bawat pagkain, kasama na ang impormasyon tungkol sa allergens. Naintindihan ng staff na galing kami sa Africa, kaya't espesyal nilang inirekomenda ang mga pagkaing hindi gaanong maanghang at mga sangkap na akma sa kanilang kultura. Ang pinakakapansin-pansin habang kumakain ay ang isang pamilyang Pilipino sa katabing mesa. Ang maliliit nilang anak ay tahimik na nakaupo at kumakain, at pagkatapos, sila mismo ang nagligpit ng kanilang mga pinggan at dinala sa tamang lugar. Sa bansang ito, tinuturuan ang mga bata ng disiplina at responsibilidad mula pagkabata. Kaya naman sila lumalaking ganito kahuhusay na mga tao, sabi ni Elder James. Pagkatapos ng almusal, pumunta kami sa Intramuros. Nagpasya kaming sumakay ng tren at ito ang naging isa sa pinaka-nakagugulat na karanasan para sa kanila. Mula pa lang sa pasukan ng istasyon, sunod-sunod na ang pagkamangha. Ang kalinisan ng escalator pababa, ang kalinawan ng mga sign, lahat ay perpektong inayos. Pagdating sa platform, rush hour na at maraming tao, ngunit napapanatili ang perpektong kaayusan. Lahat ay nakapila sa 2 linya ayon sa mga marka sa sahig. Pagdating ng tren, sabay-sabay silang tumabi para magbigay daan sa mga bababa. Pagkatapos makababa lahat, saka sila pumasok ng maayos. Ito ay parang disiplina ng militar. Ngunit walang sino mang nag-uutos. Bakit ganito kumilos ang lahat? Pagtataka ni Prince Zulu. Nang ipaliwanag ko na ito, ay kultura ng mga Pilipino na natural na natututunan mula pagkabata, malalim silang tumango. Sa loob ng tren, lalo pa silang namangha. Siksikan, ngunit walang nagsisigawan sa cellphone o malakas na nakikinig ng musika. Karamihan ay tahimik na nagbabasa o nakatingin sa kanilang smartphone. Ang mga tao dito ay pinahahalagahan ng kanilang personal na oras kahit nasa gitna ng maraming tao habang hindi nakakalimot na magbigay galang sa iba, sabi ni Mayor Emeka. Sa susunod na istasyon,
Isang matandang may tungkod ang sumakay. Agad na tumayo ang isang binatang pasahero at inalok ang kanyang upuan. Nang makita ito, naluha si Chief Joseph. Ang paggalang ng kabataan sa matatanda ang pinakamahalagang aral sa aming tribo. Buhay pa rin pala ang diwang iyan sa syudad ng bansang ito, sabi niya. Pagdating namin sa Intramuros, namangha sila sa ganda ng kasaysayan. Ang matatandang pader at mga gusaling bato na nakatayo, kasama ng modernong siyudad ay nagpapakita ng perpektong pagsasama ng tradisyon at modernidad. Ang mga tao sa bansang ito ay pinahahalagahan ang luma habang tinatanggap ang bago. Ito ay isang bagay na dapat matutunan ng aming tribo, sabi ni Elder Mandla. Nagpasya kaming bisitahin ang Fort Santiago. Nagulat ang mga pinuno na mayroong ganito kalawak na luntiang espasyo sa gitna ng siyudad at bukas ito para sa publiko. Ang pagbubukas ng lupain ng hari para sa mamamayan ay nangangahulugang tunay na minamahal ng pinuno ng bansang ito ang kanyang mga tao, sabi ni Elder James na labis na naantig. Sa loob ng parke, maraming matatanda ang nag-ihersisyo. Nagulat sila na mayroong kultura ng voluntaryong pag-ihersisyo para sa kalusugan. Kahit tumatanda na, hindi nila pinapabayaan ang kanilang kalusugan. Ito siguro ang sikreto ng mahabang buhay, sabi ni Prince Zulu. Sa umaga pa lang, tuluyan nang nagbago ang pananaw ng mga pinuno tungkol sa Pilipinas. Ano ba ang ating tinitingnan noon? Ang bansang ito pala ang tunay na sibilisado, bulong ni Chief Joseph. Para sa tanghalian, dinala ko sila sa isang tradisyonal na restauran na Pilipino. Nais kong maranasan nila ang isang tunay na salusalo. Pagpasok namin, magalang kaming binati ng mga staff. Ang kultura ng pag-aalok ng upuan at pag-aasikaso ay katulad ng sa kanilang mga tahanan, kaya't agad silang naging komportable. Nang dumating ang pagkain, lahat sila ay napahanga sa ganda nito. Bawat putahe ay inihain sa magagandang plato at parang isang obra maestra. Ang kombinasyon ng kulay, ang pagpili ng lalagyan, at ang ayos ng pagkain ay kalkulado. Mismong ang chef ang lumapit para ipaliwanag ang kahulugan ng bawat pagkain at ang mga sangkap na ginamit. Ang pinakakahanga-hanga ay ang paliwanag tungkol sa konsepto ng walang tapon o pagpapahalaga sa biyaya. Ang pilosopiya ng kulturang Pilipino sa pagkain na hindi dapat mag-aksaya ng pagkain, lahat ng bahagi ay ginagamit, at pagpapasalamat sa biyaya ng kalikasan ay lubos na sinang-ayunan ng mga pinuno. Mayroon din kaming ganyang aral sa aming tribo. Ang mga tao pala sa bansang ito ay may pusong katulad ng sa amin, sabi ni Mayor Emeka. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa Greenbelt, isang magarbong lugar na puno ng mga mamahaling tindahan, ngunit ang pinakagulat ng mga pinuno ay ang kalinisan ng lugar. Kahit maraming tao, walang kahit isang basura sa daan, at halos wala kang makitang tagalinis. Nang tanungin ni Chief Adeola ang isang tindero, sinabi nitong, "Hindi po kasi nagtatapon ng basura ang mga tao, kaya hindi na kailangan masyadong maglinis." Nagulat sila sa paliwanag na sila, hindi dahil sa batas, kundi dahil ito ay nakaugat na sa kanilang kultura. Pagpasok sa isang department store, muli silang namangha sa antas ng serbisyo. Kahit nakita ng mga tindera ang mga dayuhang pinuno, walang bahid ng diskriminasyon. Sa halip, mas naging magalang pa sila. Malinaw ang kanilang pagpapaliwanag sa produkto at hindi sila namimilit. Ang pinakanakaantig na sandali ay nang makakita si Chief Joseph ng isang palamuti na kamukha ng sa tribong Maasai. Tinanong ng tindera ang kultural na kahulugan nito at naging interesado sa kultura ng Maasai. "Napakaganda po ng inyong kultura. Sana po ay patuloy ninyo itong pagyamanin," sabi ng tindera. Biglang may hindi inaasahang nangyari. Biglang nanakit ang dibdib ni Elder Mandla at napaupo siya. Dahil sa kanyang edad na 70 at sa pagod sa mahabang biyahe, tila naapektuhan ang kanyang puso. Agad kaming tumawag sa 911. Nakakagulat na wala pang 5 minuto dumating na ang ambulansya. Kahit nasa isang mataong lugar, tulad ng Makati, ang bilis ng kanilang pagtugon ay ikinagulat naming lahat. Sa kanilang bansa, normal na maghintay ng 1 oras o higit pa. Humanga rin kami sa profesionalismo ng mga paramedic. Pagdating nila, agad nilang sinuri ang kondisyon ng pasyente at binigyan ng paunang lunas. Maingat at mabilis ang kanilang pagkilos. Isa sa kanila ay nagpaliwanag sa Ingles kaya't napanatag kami. Ang loob ng ambulansya ay puno ng modernong kagamitang medikal. "Ito ay isang ospital na gumagalaw," sabi ni Prince Zulu. Pagdating sa St. Luke's Medical Center,
Muli kaming namangha sa sistema ng emergency room. Kahit dayuhan ang pasyente, maayos nila kaming tinanggap. Sa reception, isang staff na marunong mag-Ingles ang umasikaso sa amin at mabilis na naproseso ang international insurance. Ang pinakakahanga-hanga ay ang doktor. Isang cardiologist ang sumuri sa kanya at malinaw na ipinaliwanag ang sitwasyon sa Ingles. Mabilis ang mga pagsusuri ECG, blood test at echocardiogram ay natapos sa loob ng 1 oras. Sa Africa, aabuti ng ilang linggo para sa isang echocardiogram. Mabuti na lang, hindi malubha ang resulta. Isang pansamantalang arrhythmia dahil sa pagod at stress. Sapat na ang gamot at pahinga. Inirekomenda ng doktor na manatili pa ng 1 araw para sa obserbasyon. Pati ang parmasyutiko ay kahanga-hanga. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang epekto, side effects, at paraan ng pag-inom ng gamot at nagbigay pa ng nakasulat na gabay sa Ingles. Nagbigay pa siya ng sobrang gamot para sa pag-uwi nila sa Africa. Sa pagbabayad, huling sorpresa ang dumating. Ang bayarin para sa emergency, mga pagsusuri, at gamot ay halos 1 tapot lang ng bayarin sa isang pribadong ospital sa Africa. Walang dagdag na bayad dahil dayuhan kami. Sa halip, binawasan pa dahil sa edad ng pasyente. Paglabas ng ospital, sinabi ni Chief Joseph, "Sa bansang ito, hindi mo kailangang matakot magkasakit. Mahirap man o mayaman, parehong kalidad ng serbisyong medikal ang natatanggap. Ito ang tunay na sibilisasyon." Nang gabing iyon sa hotel, malalim na pinag-usapan ng mga pinuno ang kanilang mga karanasan. Kung mayroon lang tayong ganitong kagamitang medikal, maraming buhay ang maisasalba. Kailangan nating pag-aralan ang sistema ng bansang ito, sabi ni Mayor Emeka. Kinabukasan, binisita namin ang Pambansang Museo ng Pilipinas. Nais kong maranasan nila ang lalim ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Mula sa panahon ng pre-kolonyal hanggang sa kasalukuyan, ang tuloy-tuloy na kultura sa loob ng libu-libong taon ay ikinahanga nila. Lalo na ang katotohanan sa kabila ng mga digmaan at sakuna. Hindi naputol ang kultura at naipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Ang aming tribo ay may mahabang kasaysayan din. Ngunit dahil wala kaming sistema ng pagsulat, maraming kaalaman ang nawala. Sa bansang ito, may sistema sila para itala, ingatan, at ipasa ang sinaunang karunungan, sabi ni Chief Joseph. Namangha rin sila sa accessibility ng museo. May mga ramp para sa wheelchair, audio guides, at malinaw na mga exhibit. Ang kultura ay hindi para sa iilan lang kundi para sa lahat. Napakaganda ng kaisipang iyan, sabi ni Elder Mandla. Sa huling gabi, sa hiling ng mga pinuno, binisita namin ang isang lokal na kainan malapit sa hotel. Nais nilang makita kung paano namumuhay ang mga ordinaryong Pilipino. Puno ang lugar ng mga empleyadong galing sa trabaho, ngunit malugod kaming tinanggap. Isang grupo ng mga Pilipino sa katabing mesa ang nag-alok sa kanila ng lokal na alak. Kahit hindi kami magkaintindihan sa salita, nagkaintindihan kami sa pamamagitan ng ngiti at kilos at naging masaya ang aming gabi. Kahit iba ang wika, nagkakaintindihan ang mga puso. Napakabait ng mga tao sa bansang ito, sabi ni Mayor Emeka. Dumating na ang umaga ng kanilang pag-uwi. Habang papunta sa NAIA, binalikan nila ang kanilang 3 araw sa Pilipinas. Ang mga natutunan ko sa bansang ito ay tiyak na ibabahagi ko sa aming nayon, sabi ni Chief Joseph. Sa paliparan, sunod-sunod silang nagpasalamat. Nagbago ang aming pananaw sa buhay sa loob ng 3 araw na ito. Nakita namin ang susi sa kinabukasan ng aming nayon. Hinding-hindi namin malilimutan ang bansang Pilipinas. Nang magpaalam kami sa boarding gate, hindi ko malilimutan ang sinabi ni Chief Joseph habang hawak ang aking kamay. Ang iyong bansa ay isang tunay na sibilisadong bansa. Nais din naming marating ang pagkakaisa ng teknolohiya at tradisyon, pag-unlad at kalikasan, individual at komunidad, tulad ng Pilipinas. Habang pinapanood ko ang eroplanong papalayo, napuno ako ng matinding damdamin. Nasaksihan ko ang isang sandali kung saan ang mga tao, sa kabila ng pagkakaiba sa wika at kultura, ay tunay na nagkaunawaan. Pagka-uwi ng mga pinuno sa Africa, nagsimula ang mga kamangha-manghang pagbabago. Una, ang pahayag ni Chief Joseph sa mga lokal na mamamahayag sa Nairobi Airport ay naging malaking balita. Akala ko, dapat tayong matuto sa mga kanluranin, ngunit ang totoong dapat nating tularan ay ang Pilipinas. Ang mga salitang ito ay naging usap-usapan sa buong silangang Africa. Sa Nigeria, si Chief Adeola ay inimbitahan sa isang programa sa radyo at detalyadong ikinuwento ang kanyang karanasan.
Ang kanyang salaysay tungkol sa maayos na sistema ng kalusugan at infrastruktura ay nagbigay ng malaking epekto sa maraming Nigerian. Maging ang gobyerno ay nagpakita ng interes at bumuo ng isang team para pag-aralan ang modelo ng urban development ng Pilipinas. Sa South Africa, ang testimonya ni Prince Mbuso Zulu ay naging headline. Ang bansang walang armas ang pinakamalakas na bansa, ang pamagat na tumutukoy sa diwa ng kapayapaan at katatagan ng lipunang Pilipino. Ito ay kumalat sa social media at biglang tumaas ang interes ng mga kabataan sa Pilipinas. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa mga nayon mismo. Si Chief Joseph ay nagulat sa konseho ng mga nakatatanda ng Maasai. Binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng edukasyon at pagbuo ng isang disiplinadong lipunan. Dahil dito, nagsimula sa kanilang nayon ang isang literacy program at kampanya para sa malinis na kapaligiran. Sa nayon ni Mayor Emeka, sinimulan nilang pag-aralan ang paggamit ng mga teknik sa agrikultura na tulad ng sa Pilipinas. Nagplano silang magpadala ng mga eksperto sa agrikultura sa Pilipinas. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang nakagugulat na balita ang dumating. Nais daw bumisita muli ni Chief Joseph sa Pilipinas kasama ang 5 kabataan mula sa kanilang nayon. Hindi para mamasyal, kundi para seryosong pag-aralan ang teknolohiya sa agrikultura at sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Pagdating nila, kahanga-hanga ang kanilang pagbabago. Nag-aral na sila ng pangunahing Filipino at marunong nang bumati at magpasalamat sa aming wika. Ang mga mata ng mga kabataang kasama nila ay nagniningning sa pag-asa. Nang bumisita sila sa isang Agricultural Technology Center sa Laguna, hindi maalis ng mga kabataan ang kanilang tingin sa mga makabagong teknolohiya hydroponics, pagpapabuti ng binhi at mahusay na sistema ng irigasyon. Nang bumisita sila sa isang pampublikong paaralan, nakita nila ang kahusayan ng sistema ng edukasyon, ang disiplina, ang kapaligiran, ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral at ang dedikasyon ng mga guro. Pagka-uwi nila, ang mga kabataang ito ang nanguna sa malaking pagbabago sa kanilang nayon. Tumaas ng 30% ang kanilang ani at bumuti ng malaki ang literacy rate. Ang tagumpay na ito ay kumalat sa ibang tribo at dumami ang mga gustong mag-training sa Pilipinas. 1 taon ang lumipas. Bumisita ako muli sa Africa. Sa nayon ni Chief Joseph, nagulat ako sa pagbabago. May solar power na sila at malinis na tubig. Ang mga bata ay disiplinadong pumapasok sa paaralan at ang buong nayon ay puno ng sigla. Dinala ako ni Chief Joseph sa kanilang paaralan. May nakasabit na banner na may nakasulat na matuto mula sa Pilipinas. Natutunan ng mga bata ang pagbating Pilipino at sila na mismo ang naglilinis ng kanilang silid-aralan. Ang pinakanakaantig ay ang kantang ginawa ng mga kabataan. Isang kanta tungkol sa kanilang karanasan sa Pilipinas na may linyang ang pusong natutunan mula sa malayong bayan, ating pagyamanin para sa magandang nayon. Ang mga tagumpay na ito ay kumalat sa buong Africa at ang Philippine model ay naging sentro ng atensyon. Pagkalipas ng 2 taon, nakatanggap ako ng sulat mula kay Chief Joseph. Nakapagtayo na raw sila ng isang maliit na library na may mga libro tungkol sa Pilipinas. At isa sa mga kabataan nila ay nakakuha ng scholarship sa isang universidad sa Pilipinas. Sa huli ng sulat, nakasulat, ang 3 araw na iyon ay nagpabago sa kapalaran ng aming nayon. Hindi lang teknolohiya ang aming natutunan sa Pilipinas. Natutunan namin ang pagmamalasakit sa kapwa, disiplina, at ang kahalagahan ng hindi pagsuko sa pag-asa. Ang aming mga anak ngayon ay naniniwala sa isang magandang kinabukasan. Maraming salamat. Ang tunay na sibilisasyon ay hindi lamang tungkol sa matataas na gusali o makabagong teknolohiya. Ang tunay na sibilisasyon ay nasa puso na may pagmamalasakit, sa diwa ng paggalang sa isa't isa, at sa determinasyong magsumikap nang hindi nawawalan ng pag-asa. Ang mga halagang ito na taglay ng Pilipinas ay nag-ugat na ngayon sa malayong lupain ng Africa at namumunga ng magagandang bulaklak.